Mainit pong usapan ngayon itong sexual assault na nangyari kay Sandro Mulak kasi pinag-usapan din to sa Senado. At hindi lang po yun, marami ng mga artista katulad ni Aaron Villena ang nagsasabi na sila ay mga naabuso. So maganda pong pag-usapan uli ang rape. Hindi lang yung male rape, but maybe let's start with the concept of rape in general. Yes. So Professor Gatmaytan, pakipaliwanag po sa amin yung batas tungkol sa usapin ng rape. Okay. Traditionally, no, pag sinabi nating rape, ito ay nagagawa sa apat na paraan. Usually, it will involves isang lalaki at saka isang babae. So, yung una ay ang paggamit ng force at intimidation. Ibig sabihin, tinakot mo, pinilit mo yung sarili mo. Yan yung classic example ng rape. Diba? Tapos, yung sinasabi na pagtulog o otherwise, Walang walang malay. malay. So, ito yung mga, sabihin natin lasing. Sobrang So, lasing. Hindi naman kailangang sobrang lasing eh. Kung lasing ka lang, tipsy ka na, nahihilo ka na. yes. Pwede ka nang walang kapasidad gumawa ng maayos na desisyon, di ba? Yes. And then yung mga nada-drugs, yung drugged victims Pag sa walang mga bar. malay, Oo. yan. Yung mga nade-date rape. Yes. Kaya po date rape ang matawag doon. Mm-mm. Okay. Mm-mm. Yung pangatlo ay yung pag-apply ng fraud. Okay? Mm-mm. Naghahanap ako ng isang kaso dito sa Pilipinas na sinabi nilang may fraud dahil pinaniwala nila yung biktima na kailangan niya pumunta sa isang hotel room Mm-hmm. dahil mag-shooting daw sila ng kanyang VTR. This is an actual case. Actual case po yan. Okay. Para sa kanyang career. Mm-mm. At nagkunwaring bakla yung yung talent manager. Kunyari daw talent manager siya. Kunyari daw bakla siya para ma-appease ata yung babae, di ba? Na biktima. Yes. And it turns out hindi dahil nung nandun na sa kwarto, Na-rape. na-rape siya. Okay. So, yun yung fraud. Yun example ng pangluloko or Panloloko. fraud. Okay. At yung huli ay yung tinatawag na statutory rape. Mm-mm. At ngayon sa batas, ito ay sex with a person less than 16 years of age. Ang premise kasi is you're too young para magbigay ng consent. Oo. Pero may mga exemptions dyan, diba? Yung sa 16 years old. Ano-ano yun? I think pag less than 3 years yung difference. Age difference. So, yung mga mag-boyfriend na less than 3 years ang age difference, hindi naman yan mako-consider na sexual assault. Kung may consent, At walang fraud, yung lahat ng diniscuss lahat mo kanina. Okay. Yes. Tapos, nagkaroon ng upgrade sa batas Yes. dahil yung una mong binanggit, ang assumption nun ay ang sexual rape ay sa pagitan ng lalaki at babae at ang nang-a-attack ay lalaki. Yes. Tama ba? Very traditional perspektibo po kasi sa rape, ang nare-rape lang ay babae. So, yung batas ay na-upgrade. Yes. Mm-mm. Isang malaking dahilan sa upgrade ay dahil maraming instances na hindi mo pwedeng sampahan ng rape yung lalaki dahil hindi naman niya ginamit yung kanyang penis. So, walang involvement ng sexual organs, no? Mm-mm. So, may ginagamit na iba-ibang bagay, hindi naman sa vagina pinapasok, maaring sa bibig, maaring sa puwet. So, kinonsider to lahat ng Congress at ngayon meron ng pangalawang paraan ng rape. So, ang tawag doon sa una, rape by sexual intercourse. Mm-hmm. Ang tawag din sa pangalawa, rape by sexual assault. Mm-hmm. At sa mga pagkakataon na ito, ang nangyayari, hindi na importante, ang tawag dito kasi ay gender-free rape. Okay. Or homosexual rape or instrument rape. Kasi hindi na importante yung sexual organs ng mga partido. Mm-hmm. Okay. So, maaaring ipasok ang isang object or the yung penis pa din pero sa bibig o sa puwet, that's rape. Kung gumamit ng mga bagay na ipapasok sa bibig o sa puwet or sa vagina, then rape pa rin po yun. Pero sa ganun, napapansin nyo, hindi na kailangan maging lalaki yung assailant. At yung biktima, hindi na rin kailangan maging babae. Okay, so clarify po natin sa traditional definition of rape, usually nag-apply ito sa lalaki at babae, pero nagkaroon na po tayo ng bagong batas ngayon. At ang sinasabi dito sa sexual assault or gender-free rape ay hindi na natin tinitingnan kung babae o lalaki ba yung assailant. Anyone can rape another person. At ang definition ng rape, hindi lang kailangan involve ang sexual organ. So, pwede kang gumamit ng bagay, pwede mo gamitin yung kamay mo, at pag pinasok mo to by force,
Yes. Walang pahintulot o may mali siya, halimbawa sa bibig, at nag-object yung biktima, yan po ay maaaring rape na. Maaari ding paggamit ng mga kamay, object, at sexual organ sa puwet. Hindi lang po sa vagina dahil sa lumang definition, Kailangan sa vagina. kailangan sa vagina. So, kaya po ngayon, dahil sa bagong definition na to, kahit sino ay maaaring ma-rape. Tama ba? Tama po. Yan. So, anything else that we need to know, Prof. Dan? Well, legally hindi naman, no? But I'm pleased to note na open na yung mga pagsampa ng ganitong klaseng kaso kasi nung araw I think nahihiya yung lalaki pag siya yung mabiktima. Yeah. Yung incidence ng pag-file ng male rape is very low kasi yung pagtingin ng lipunan sa kanila, 'di ba, para silang may weakness or nakakahiya or you know. So minsan nagsasampa na ng kaso, binabawi. Oo. Pero ngayon, I think at least we're discussing it openly and it's Yes. a very important issue. Oo. At saka usually kasi sa lipunan natin, lagi lang tinitingnan yung babae eh. 'Di ba? Yung bina-value yung sexuality ng babae. Pero yung mga lalaki, parang okay lang 'yan kahit saan, kahit kailan, kahit anong gawin mo, okay lang. Parang walang nawawala. Pero kasi ang usapin po dito ay yung usapin ng dignidad. Hindi lang 'yan yung usapin ng moralidad eh. It's the freedom, karapatan ng tao na tumanggi, yung power relationship din, napaka-importante. At pag pumasok na yung power relationship, wala po yung gender. Kasi maaaring may boss na babae Yes. at empleyadong lalaki. At yung boss na babae, maaari din po niyang gawa ng sexual assault ang mga empleyadong lalaki. Kaya po napaka-importante na dapat talagang nag-i-evolve yung pagtingin natin sa mga ganitong usapin at hindi lang siya nakakabit sa gender. Yes. So, yun lang po. Dito po nagtatapos yung paliwanagan natin tungkol sa male rape. At sana po ay nakatulong yung discussion na ito para mas maintindihan pa natin kung ano ang kahulugan ng rape at sexual assault. Yan po. Maraming salamat. Thank Kung you. interesado po kayo sa mga ganitong topic, follow lang po sa Chikahan with Prof. Shelo. Maraming salamat po.